Isa-isa na ring nagpa-file ang mga re-electionists sa mga lokal na posisyon sa mga probinsya. Nasa frontline ng balitang yan, si Bril Montalvo. Alas 10 kaninang umaga nang dumating si Davao City 1st District Congressman Paulo Duterte sa tanggapan ng COMELEC sa loob ng Magsaysay Park. Pero hindi siya naghain ng kanyang Certificate of Candidacy para sa 2025 midterm elections. Sinamahan lang niya ang kanyang anak na si Rigo Duterte sa paghahain ng kandidatura bilang konsehal ng unang distrito ng Davao City. No comment naman ang sagot ni Paulo nang tanungin siya kung tatakbo ba siyang senador. Bagay na nauna nang sinabi ng kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte. Giit ng kongresista, pag-uusapan pa umano ng kanilang pamilya kung ano-ano ang kanilang magiging plano sa eleksyon. Pagkanda ko man ang storya namo nila Mayor Rudy, Vice President Inday ni Mayor Basti. Mag-meeting man may karong taod-taod. Sa ikalawang araw ng filing sa Davao, wala pang naghahain ng COC ng pagka-alkalde at vice-alkalde. Sa Leyte naman, muling tatakbong Ormoc City Mayor si Lucy Torres Gomez, ang asawa ng aktor at Leyte 4th District Representative Richard Gomez. Sakaling manalo si Lucy, yan na ang kanyang ikalawang termino bilang alkalde sa Ormoc. Ang viral taxi driver na may palibreng sakay kapag may birthday sa Cebu na si Abraham Verdida, naghain na rin ng kandidatura bilang konsehal. Tatakbo naman para sa kanyang ikalawang termino ang incumbent mayor ng Chaong Quezon na si Vincent R.J. Mea. Kasama niya pa sa filing ang mga taga-suporta at kaibigang Filipino-Chinese gaming tycoon na si Atong Ang at ang aktres na si Sunshine Cruz. Sa ikalawang araw ng filing, una nagsumite sa pagka-alkalde ng Bamban Tarlac ang number 2 sa mayoralty race noong 2022 na si Joey Salting. Natalo siya noon ng 468 votes kay Guo. Running mate ngayon ni Salting, si suspended Bamban Councilor Jaji Sales na nadawit sa isyu ng Pogo. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.